Okay, so welcome back to my channel. So natapos na tayo dun sa different types of computer data, no, or what we just simply call it digital information, no? Kasi maraming types of data na meron datang it's a general term, but yung topic natin is about digital information. Okay? So ngayon naintindihan na natin kung ano yung mga iba't ibang types at saka paano ba siya nag-work, So ngayon naintindihan na natin siya. Ang susunod naman natin ngayon paano natin i-manage yung digital information natin on a personal level, maraming, kasi nga kagaya nga nasabi ko, maraming klase or maraming methodology kung paano i-manage yung digital information. Halimbawa, ikaw as a person, ano ka ba, student ka ba or may business ka? Pag student ka, iba yung mga needs mo. Pag may business ka naman, iba rin yung mga needs mo, iba rin yung workflow mo. Tapos kapag nagtatrabaho ka naman sa office, maaring iba rin, di ba? Kasi usually yung mga organization na ganon, kagaya ng mga office, mayroon silang mga standard na sinusunod. So usually kapag nagtrabaho ka sa mga ganon, aware ka sa ganito, yung standard na setup. Pero hindi naman natin gagawin yung ganon, yung masyadong strict na ganon. Ito, depende pa rin dun sa comfort natin, tsaka yung sa pangangailangan nga natin. So unang-una kasi parang importante yung maintindihan natin, kailangan magkaroon tayo ng sistema, ng sistema. So ngayon kasi dalawang klase yung pag-uusapan natin, hindi na ako gagawa ng slides, so direkta na lang ako, siguro mag-take na lang ako ng notes, so ang una kasing ang pag-uusapan natin dalawang topics nga, so ito yung, let's say, file management, information. Okay, ito na lang. Management, so yung digital information, ibig sabihin natin yan, yung data natin yan, or yung file, Tapos ang gusto ko kasing i-explain sa inyo yung dalawang klase, First is yung local, okay? Local data, Local data. Dalawa lang yung pag-uusapan natin. Local data, and yung another one is yung cloud. Okay? Ito na yung parang natin direction natin, is to put our data into the cloud na, Although marami pa rin sa atin kasi wala namang internet, walang internet. So same lang, gagawa lang tayo ng same lang ng structure yan gagawin natin, So mag-start tayo dun sa local data, mag-segue lang ako ng konti. Mapapansin nyo na I'm using a cloud-based notebook, which is yung OneNote, Microsoft OneNote. This is free, and this is nakasync to sa cloud, Okay, mamaya na natin pag-usapan yan, So dito muna tayo sa local file management muna tayo, So kung mapapansin nyo yung computer nyo, be it Windows, Mac, or yung Linux, itong gamit natin yan is Ubuntu, Papansin nyo, meron siyang organization, simple file organization, So kagaya nito sa Ubuntu, meron akong home, home. Pag nandun ako, makita ko yung parang bird's eye view nung entire directory ko, personal directory ko yan, kasi meron akong root pa pwede pa akong pumunta dun sa root. Ito, yan, sa other locations, computer. Ito makita nyo, ito yung
root directory ng Linux, no? So hindi na natin pag-usapan yan. Ang pupuntahan lang natin yung home, no? Yung home. Kasi ito ginagamit ng system yan eh. Yung system ng Ubuntu system or Linux system. Same siya ng structure, okay? Yung Linux tsaka yung Ubuntu, makita nyo, same yung folder structure niya. Okay, dito tayo mag-focus sa home, ano? So makita nyo kasi ako lang yung user nitong computer na to, so meron lang akong isang folder dyan, ano, user folder, so which is called the home, no? Home. And yan, ano, for a start, meron na tayong actually organized na folder, no? Folder system. So pwede ako pumunta sa desktop. Ito yung mga laman ng desktop ko, no? Documents. So makita nyo yun, ano, nag-go through lang ulit ako ron. Downloads, music, pictures, videos, tapos yung trash ka na, no? Pag nag-delete ka. So balik tayo rito sa home. So iyan na siya, no? Although this is very good, ano, isang magandang practice is to separate yung files natin, ano, yung personal files natin or yung data natin. Mas maganda na i-separate natin siya sa system drive, no? So mas maganda yung meron tayong separate na drive, no? Okay, so kung dito tayo mag-illustrate tayo, no? Okay, yan, ano. So illustrate tayo na. Ano ba kung ito yung okay, yan yung PC natin, ano, na PC. Okay, tapos sa loob niyan meron tayong okay, disk 1, ano. So medyo ano medyo may pagka-technical to, no, disk 01, okay. Pwedeng sabihin natin na ito yung system drive natin, ano. System drive. Okay? Ibig sabihin yan, dyan natin i-install yung operating system natin, ano, Ubuntu or Linux OS, no? Okay, so etong system drive na to, okay, I suggest, no, para sa inyong mga gustong gumawa ng computer, mas maganda na ang gamitin nyo dyan is yung solid state drive. Okay, solid state drive, SSD or what we call the solid state drive. Okay, mas mabilis kasi yan, yung SSD niyan kumpara dun sa mechanical drive, no? Ang downside ng SSD is mas mahal siya, no? Mas mahal siya. So ito ang capacity nito minsan, ano, meron siyang 120. Okay, huwag natin dyan ilagay. So SSD, yung SSD usually ang capacity niyan, nagre-range siya ng 120 GB, no? Akin ang i-recommend ko sa inyo, at least, no, at least go with 250 GB, okay, or 512 GB, no? Okay, so pero ito okay to, sweet spot to, no, itong 250 GB na yan. So dyan yung install yung operating system nyo, no? Now ideal kasi na meron pa kayong separate drive, no? Usually yung ano, mas malaki yun, yung may spinning disk yun, ano, parang ano yun, parang plaka yun, ganyan, ano. Ito yung hard disk na tinatawag nila, no? Hard disk, HDD.
Ito yung traditional na hard disk, yung merong platter. Okay? Ito kasi mabagal na to na by today's standard. Pero ang advantage kasi nito, yung hard disk is meron siyang larger capacity, no? Capacity, no? Mas mura siya per uh, by the gigabytes, no? So kung dito 120 250 GB, no? Yun lang yung usually yung 250 GB katumbas niyan dito sa hard disk is pwedeng capacity, no? Capacity naman nito is 500. Ewan ko kung meron pa nito, no? Pero baka wala na yan, ano? So siguro ang mga meron na ngayon 1 terabyte. Actually dito ang common na yung 4 terabyte, no? 2 terabyte and 4 terabyte, no? Meron pang mas malalaki dyan, okay? Mga 8 terabyte, no? 8 TB. Medyo mas, kaya lang ito medyo mahal to, no? So wag na nating anuhin yan. Pero itong pinaka sweet spot rito is actually yung 4 terabyte, no? Pero kahit alin pwede, no? Kung anong gusto nyo, 1 terabyte or 2 terabyte. Kung depende sa file nyo, no? Sa file na kung marami kayong picture, mga video, nagsasave kayo ng mga video, mas maganda yung 4 terabyte, no? Pero kung hindi naman na kayo nagsasave ng video, kasi may Netflix naman na ngayon, pwedeng wala na kayong video, pwedeng kung mga documents lang, pictures, pwede na yan 2 terabyte, no? Okay? So, tingnan nyo na lang yung balance, nyo na lang yung price to capacity, no? So, yung price to capacity, no? Capacity. Okay? Yan ang balansehin nyo, no? Kung konti lang yung difference ng 4 terabyte sa 2 terabyte, then might as well get the 4 terabyte, no? So ito naman, ano, kung ang tawag natin, ito ngayon, ano, just for kasi nga data management, ano, medyo sinamahan ko ng konting technical, ano, kasi importante rin na maintindihan natin to, no, para mas alam natin kung paano i-store yung data natin, ano. So kung ito ay tinatawag nating system drive, okay? So ako personally, no, ang ginagawa ko dyan, yan, ano, system drive pala, no. Meron naman akong tinatawag ko na, okay, data drive, okay. Yan, ito naman yung data drive ko, no. Usually yan ang ganyan ako mag-name, ano, sa Windows yan, ano, data drive. So, since sa Ubuntu, wala naman siya nung drive C, no? Usually, ito, yung system drive na yan is also drive C sa Windows, ano? Sa Windows yan, ha? Pero sa Ubuntu walang ganyan, okay? Okay? Walang ganyan sa Ubuntu. So, ito kasi wala akong data drive dito, no? Kasi itong computer na to, temporary ko lang to, okay? So wala akong data drive dito, hindi ako nag-store ng data rito, so ganyan, okay. So dito nyo ilalagay yung data. Ngayon dito tayo ngayon mag-create ng folder structure, okay. Okay, save natin yung ano natin yan, yung note na yan. Okay, okay, close, okay, yan, okay.